Kaya nagkakaisa na ang mga tao dito eh, pati na ang ating gobyerno eh, dahil sa panloloko nyo. Pero totoo? Sigurado ka? Sa Under oath. Oh, yes or no? Totoo? Oo, hindi. meron po. Yung Bakit bumigay? Bakit bumigay ang sistema? Samantalang nung bumigay ang PCPC, dapat automatic spinning, hot, reserve, automatic, synchronize, upon sudden demand reduction, pasok sila in a speed of seconds. How many more provinces will lose by the billions dahil dito sa kapalpakan ng NGCP? Enough is enough. Dapat talaga tanggalan na ng prangkisa itong NGCP. Naniniwala si Senadora Amy Marcos na galing sa loob ang di umano'y planong destabilisasyon laban sa administrasyon ng kanyang kapatid, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanghihinayang ako na talaga namang ang ayos-ayos na sana kung uniteam, wala nang alitan. Ang tapang-tapang ng mga Duterte hindi naman nakikipag-away. Bakit natin ginugulo? Abe, iiba na ang pakay niyan. Pinag-iingat naman ni Amy ang mga nagbabalak na pabagsakin ang administrasyon ng kanyang kapatid. Mabait ang kapatid ko pero mahirap magalit kaya magdahan-dahan sila. Ang brother ko matagal bago magalit kaya ingat, sabi ni Amy. Nauna nang isinantabi ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at Philippine National Police, PNP, ang napaulat na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Itinanggi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte, na palihim siyan nakipagpulong sa ilang mga politiko at mga opisyal na sundalo at pulis sa gitna ng tsismis tungkol sa destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Nauna na po si FPIRD na magpahiwatig na nais niyang makipag-ayos kay PBBM. Ito po ay sinabi niya sa isang press conference na naganap dyan po sa Davao City, no, na dinaluhan ng mga Davao media. Tatlong bagay ang sinabi ni PRRD. No? Una-una, pinasinungalingan niya na siya may kinalaman sa kahit anong distab. Ang sabi niya, sino namang loko-lokong mga militar at pulis ang pupunta sa kanya para sumuporta sa distab? Siya ay tapos na, wala na sa kapangyarihan, may baston na. Pangalawa, siyempre nakiusap siya para kay Pastor Quiboloy, yung kanyang programa na pinagbawal, na sinuspend ng MTRCB, sabi niya, wala naman siyang bana talagang ginagawa kay PBBM. No? If at all, mga observation lang on state policies, pero talagang consciously hindi naman niya binabanatan si PBBM. Kaya nais niyang makipag-usap, miski indirectly kay PBBM tungkol dito sa issue ng SMNI kasi malinaw naman, talaga namang ginigipit ang SMNI. At kahit balibalik na rin natin ang MTRCB at saka ang NTC, sa ilalim pa rin niya ng ehekutibo. No? So kikilalanin pa rin nila ang kapangyarihan ng presidente. At pangatlo, siyempre, sabi niya, wala na siyang plano sa politika. Kasi siyempre, yung ilang mga diehard na loyalists, kinukonsidera na banta pa rin si PRRD kasi baka nga pumasok pa sa politika. Sabi niya, pagod na siya. So ayaw na niyang bumalik sa politika. So malinaw po ang sinabi ni PRRD, wala siyang kinalaman sa distab, gusto niya makipag-usap kay PBBM tungkol sa pagigipit sa SMNI at sa kanyang kaibigan na si Quiboloy at wala na siyang planong bumalik sa politika. Ang tanong, ano naman kaya ang magiging tugon ni PBBM? Actually, hindi si PBBM ang nagsalita, kundi si PCOO Secretary Garafil. Alam niyo po, importante na siya ay PCOO Secretary. Ibig sabihin yan, siya ay head ng departamento na nakipag-ugnayan sa media. Pero hindi po siya spokesperson, ha? So napakahirap na tanggapin ang salita ni Garafil bilang salita na rin ng presidente. Kasi ang sabi ng presidente, nung siya kumakandidato pa, hindi na niya kinakailangan ng spokesperson dahil siya mismo magsasalita para sa kanyang sarili. Pero ang sabi nga ni Secretary Garafil, kahit kailan ay makikipag-usap si PBBM kay FPRRD. No? At ang sabi nga, matapos na magsalita ng ganyan si PRRD, ay tatawag si PBBM. Well, ako naman po, no, bilang dating tagapagsalita ni FPRRD, malalaman ko kung tumawag na. Wala pa po akong impormasyon na nakalap na tumawag nga talaga si PBBM kay PRRD kung gusto makipag-usap ni PRRD. So, sa ngayon po, wala akong impormasyon na naganap na ang pagpupulong. No? So, ang assumption ko, hindi pa nagaganap ang pagpupulong.
Sa totoo lang po, bukas meron kami dapat scheduled na pagpupulong ni Presidente dito sa Maynila, pero last minute po na-cancel. No? Pero importante naman po yung nangyari na nauna na si FPRRD na kumbaga gumawa ng hakbang para makipag-ayos or maayos ang gusot sa panig nila na dalawa ni PBBM. Kahanga-hanga yan. Bakit? Mas matanda si FPRRD. So sa ating kultura, yung bata ang siyang nagpapakumbaba pagdating sa mga matanda. Talaga naman pong nagpakumbaba si FPRRD nung sinabi niya na gusto niya makipag-usap. Pero sa tingin ko, kung talaga matutuloy ang pag-uusap dyan, lilinawin na rin ni FPRRD kung ano talaga ang plano ni PBBM pagdating sa ICC. Dapat usapang tapat, man to man. Kung nabalitaan nyo na po, no, dahil dito sa mga Houthi, ang mga barko po ngayon na nagdadala kasama ng langis, hindi na dumadaan sa Gulf of Aden. Umiikot na sila sa Africa. So, ang ibig sabihin niya, natitriple na ang cost of transportation ng mga langis natin. Yan po ay magta-translate sa mas mataas na presyo na naman ng langis. At pag tumaas ang presyo ng langis, lahat ng presyo ng bilihin tataas na naman. Bukod pa dyan, mukhang lumalala po. No? Dahil talagang nagputo ko na pag sa panig po ng Hezbollah dyan sa border ng Lebanon at ng Israel at ng Amerika. Dati, mga pakunti-kunti lamang putukan. Pero ngayon, all-out putukan na po. So bukod sa Gaza, pumutok na po yung labanan sa panig ng Israel at sa parte ng Lebanon. Ang mga lumalaban doon ay suportado ng Iran. Alam naman natin na ang Iran din ay isang major oil exporting country. No? Fasten your seatbelts po dahil matindi po ito kapag humalat ang gulo sa gitnang silangan at ngayon po sa ayaw at gusto natin dahil sa ginagawa ng Houthi na hindi na dumadaon ang mga barko ngayon sa Gulf of Aden, talaga pong tataas ang presyo ng langis at petrolyo at ang presyo ng lahat pa ng bilihin. So sa panahon nito, tingin ko, dapat pagsamantalahan na ni PBBM itong pagkukumbaba ni FPRRD at magsanib puwersa na sila uli, magkaisa na sila uli, nang sa ganon, pag nagkakaisang sambayan ng Pilipino, mas mahaharap natin ang pagsubok, lalong-lalo na sa pagtaas na naman ng presyo dahil dito sa lumalala at lumalawak ng gulo sa gitnang sila. Itong NGCP, nang saga, hindi na makapangperwisyo. And that's exactly the direction we're going to. And I'm asking the support of my colleagues here sa Senate and even sa Congress. Tanggalan na marami ng grounds for the termination of the franchise of NGCP. Ang dami na nilang kapalpakang ginawa. Huwag na natin payagang patuloy na pumalpak pa ito. Patuloy na mamerwisyo at by the billions and billions of pesos, who knows kung anong lugar ang susunod na mapipirwisyo. Thank you, Senator Wayne. Go ahead. Mr. Chairman, that's it for now. No? I'll yield 97 to our megawatts. reporter. And sinasabi ng PCPC ngayon na hindi sila contracted. Hindi kayo contracted, di ba? No, sir. No. So in other words, so kinuha, saan napapunta yung 97 megawatts na regulating reserve? Sa first baksak pa lamang nung tinatawag nating yung PDC, di ba kinuha nyo yung sa regulating reserve? Christian? Tama po, Mr. Chair, Okay. yung Kinuha nyo sa regulating reserve. At kulang yun ng 55. So ang ginamit nyo, itong 97 megawatts, correct? Mr. Chair, just to clarify po, yung regulating reserve, contingency reserve at dispatchable reserve, yun po ay pang-regulate ng frequency. Yung pinadispatch po namin kay PCPC to increase their terminal voltage or to provide MVAR para po siya sa voltage regulation. Okay, Voltage pang-regulate po. to ng frequency. Voltage po yung pinaano po namin sa kanila. Okay, voltage. Hindi siya megawatt? Hindi po, megavar po. Wala kayong ancillary na megawatts? Meron po. Pero hindi po ancillary service provider si PCPC. Oh, no. I know. Pero dito sa inyong scheduled contracted reserve, megawatts, di ba? And that's the reason why I'm asking this dahil bumaksak yung PCPC. And in accordance with our Philippine Grid Code, dapat meron kayong tinatawag na spinning reserve o yung tinatawag nating wet standby. Ay, wet standby? Correct ba yun? Hot standby. Hot na hot. Dapat may naka-hot na naka-standby na kapag nagkaroon ng sudden reduction of demand, automatic, di ba? Synchronize. Do you have a spinning reserve?
Meron po, Mr. Meron? Chair. Totoo? Sigurado ka? Sa, You're under oath. oh, Yes or no? Totoo? Oo, hindi. meron po. Kung Yung, meron, bakit bumigay? Bakit bumigay ang sistema? Samantalang nung bumigay ang PCPC, dapat automatic spinning, hot, reserve, automatic, synchronize, upon sudden demand reduction, pasok sila in a split of second. lahat, Ano lahat? lahat po ng planta, yung iba pong planta kasi bumigay din po. Hindi, mali ang sagot mo. Mali ang sagot mo. Automatic, bumigay yung 135 eh. Kung bumigay yung 135, dapat automatic, synchronize, spinning, reserve, hot. Siyang papasok in a split of a second. Pero wala kayo eh. Aminin mo na, meron kayo, meron o wala? Yung kanina po na pag-usapan, Meron o wala? meron po. Yung po kaninang Ay, level, basta ko na blackout. Bakit bumigay ang, pagkatapos bumigay ng PCPC, bumigay na lahat. Dapat yun automatic, spinning nga. Babasahin ko sa iyo ang Philippine Grid Code, ha? O nakalagay dito. Ito ang mga gagawin nyo. In accordance to 7.6 frequency control and voltage control. Okay? Ang primary na gagawin nyo, primary response of the generating units in coordination with you. Magbibigay kayo. Makinig ka. Huwag kang iling-iling. Makinig ka sa amin, ha? Dahil ikaw may responsibilidad sa ginawa mo sa tao ng mga taga Iloilo. At panay pala. Oo. Oo nga pala, panay, saka Negros. Okay. Kung nag-fail ka sa primary response, saka secondary response, which you failed, dahil tumawag kayo sa PCPC, nag-deliver sila, tapos nag-failed kayo, so papasok na yung spinning. Pero wala. Hindi niya nasambot yung problema ng 135 megawatts. Wala kayong spinning reserve. Wala kayong hot standby. At ang sabi ng Philippine Grid Code, kung wala kang hot standby, dapat meron kang backup reserve. Ito yung tinatawag namang cold standby. And Mr. Wally Del Mundo is here. Alam niya yan. Masasabot niya. And I will point out, in accordance with the Philippine Grid Code, 7.6.3, ang sinasabi dito, ano ang spinning reserve? A generating unit providing spinning reserve as an ancillary service shall be synchronized with the grid and be available to automatically respond to any sudden loss or significant reduction in generating capacity. Automatic. Wala pa isang second. Pagbitaw ng PCPC, pasok agad ang spinning reserve. At kung walang spinning reserve, pasok naman yung backup reserve. Di ba? Oo ka ng oo. Tapos pag yung tinatanong kita, hindi naman. Mr. Chair. Yes, NGCP. Yeah, opo. Yung kanina po nabanggit natin, no, ng mga spinning, mga hot reserve, cold reserve, para po siya sa frequency. Hindi po kasi frequency yung problema po. Alam mo, wag mo kami guluhin. Alam mo yun, ganyan ang ugali ng NGCP. You tend to confuse our people. Dati sinasabi ng inyong spokesperson, sino spokesperson nyo? Si Atty. Mucha, sinasabi ni Atty. Mucha na kaya hindi kami nagme-main load drop because may problema, walang problema ang voltage. Napanood ko yan eh. Sinabi niyo walang problema ang voltage. And now we are talking about the problem of